Ang pangunahing talata po na ating pag-aaralan mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 8, verse 3 at verse 4. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating gawain ngayon sa Tagalog po, ang bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin ay New King James Version. Basahin po natin ang ating mga pangunahing talata. Verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan, ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Makikita natin sa dalawang talata pong ito, no, na narito yung buod ng Diyos, buod ng plano ng Diyos na pagliligtas sa ating lahat. At naglalaman din po ito ng paanyaya na tayo po ay mamuhay sa bagong buhay na ayon sa Espiritu at hindi po ayon sa makasalanang laman. Pagbulay-bulayan po natin ang dalawang talatang ito hanggang sa makita at maranasan natin. Pag-isipan, pagbulayan natin ang mga talatang ito hanggang sa mahayag, hanggang sa maramdaman natin ang kabutihan ng Diyos sa atin mula sa kanyang mga salita. Na makita natin ang talatang ito ay naglalaman kung paano ang Diyos ay iniligtas at inililigtas at binabago ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi nga po dito sa verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos. Yung hindi magawa o could not do, sa Greek translation po niyan, ay adonatos. Ibig sabihin, unable, yung hindi magawa. No? Literally or figuratively, impossible. Could not do, impotent. Yung mga ibig sabihin po niyan, or weak. Sa ibang pananalita po, imposibleng magawa ng kautusan. Pero, ginawa ng Diyos yung imposible sa kautusan. Yung powerless na kautusan, yung mahina at walang magawang kautusan. Sinasabi po dito, ang Diyos ang gumawa. Ano ba yung God did? O ano ba yung sinasabi dito na ginawa ng Diyos? Sabi po sa kasunod, sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ang ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan, yung hatulan ng parusa ang kasalanan. Yung hindi kayang magawa ng kautusan ay ginawa ng Diyos na bigyan ng final judgment ang kasalanan. Bakit hindi ito kayang gawin ng kautusan? Para masagot natin yung tanong na yan, kailangan nating malaman para saan ba yung law, para saan ba yung kautusan? Ano ba yung layunin ng kautusan? Meron po akong mga ibabahagi sa inyong mga kaisipan patungkol sa kung ano ang layunin ng kautusan. Maring hindi po ito kumpleto or pangkalahatan or ilan lamang ito, pero sa mga puntong ito ay magkakaroon tayo ng ideya kung para saan or ano ang purpose ng kautusan. Una, ang kautusan ay magpapakita kung ano ang kasalanan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ganito po ang sinasabi. Galatians chapter 3 verse 19, kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Ibinigay ang kautusan o law para maipakita kung ano yung kasalanan. Ibinigay ang kautusan para maipakita ang paglabag ng tao, yung transgressions. Technically po,
noon pa man, no, sa pasimula pa lang, may ideya na ang tao kung ano yung masama. May alam na ang tao kung ano yung paglabag o ano yung kasalanan. O alam na ng tao sa pasimula pa lang kung ano yung hindi dapat na ginagawa. Pansinin po niya yung naging tugon ni Cain sa kwento po nung pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Tinanong si Cain ng Diyos, nasaan si Abel? Ano yung response ni Cain? Nagsinungaling siya, sabi po dito sa Genesis chapter 4, verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Alam naman ni Cain, hindi niya lang sinabi sa totoo. Hindi niya lang sinabi yung totoo sa Diyos. Alam niya yung totoo Pero alam niya rin na masama yung ginawa niya. Kaya pinagtakpan ni Cain yung kanyang ginawa. Alam niya mali May mali siya, may paglabag siya. May pagkakasala yung kanyang ginawa. So, pinagtakpan niya. Nagsinungaling siya sa Diyos. Noon pa man po, wala pa yung kautusan dito. Sa pasimula pa lang, noon pa man, wala pa yung kautusan. Alam na ng tao kung ano yung masama. Alam na ng tao kung ano yung hindi dapat gawin. Pero dahil sa kautusan, mas malinaw na nakita ng tao kung ano yung mga gawain na masasama. Mas nakita ng tao kung ano yung mga gawain na hindi dapat ginagawa. Naging mas malinaw po na ang tao ay totoong makasalanan at totoong hindi kayang makaabot ang sinumang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun po yung isang purpose ng kautusan. May ipakita kung ano yung kasalanan. Or mas maipahayag pa sa tao kung ano yung kasalanan. Ang kasunod po, ang kautusan ang naging taga-supil o taga-disiplina. Isa pang purpose ng kautusan, sa sulat pa din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, dito po sa verse 24 sa chapter 3, kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ipinapakita ng kautusan kung ano yung kasalanan, ang kautusan din po ay ang taga-supil o taga-disiplina. Sabi po dito, was our tutor. Sa ibang English translation po kasi, yung taga-supil ay schoolmaster or trainer o kaya teacher o kaya sa ibang salin nga po ay guidance or guardian. Meaning po, ang kautusan nagsisilbing responsable or custodian para sa pagtutuwid. Ang kautusan po ay responsable sa pagsusupil o pagdidisiplina. Yung kautusan yung guide para sa maayos na mga pagkilos ng tao, yung kautusan yung guide para sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos habang hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Na tayo po, sabi dito, ay ariing ganap dahil sa ating faith, dahil sa ating pananampalataya. Now, habang hinihintay yon, ang kautusan yung guide, yung tutor, yung kautusan yung taga-supil para sa matuwid na landas o matuwid na pananaw. Yan yung ibig sabihin ng taga-supil o taga-disiplina. Ang isa pang layunin ng kautusan, kung bakit ibinigay, ang kautusan ay pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Basahin natin tong Exodus chapter 6 sa verse 7 po. Kayo'y aking aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo at inyong malalaman na ako'y Panginoon ninyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Yung kautusan po, binigay sa Israel para malaman nila, para makilala nila kung sino yung Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto, sa pagpapahirap sa kanila sa Ehipto. Binigay po yung kautusan para maranasan ng mga Israelita kung paano maging bayan ng Diyos. So, covenant relationship ng Diyos at ng Israel, may ugnayan, merong kasunduan, merong relasyon ang Diyos at ang Israel. Ang kautusan, yung isang kasunduan sa kung ano yung dapat na maging relasyon ng Diyos at ng mga Israelita. So, isang purpose ng kautusan, pakikipagtipan ng Diyos
at ng Israel. Ang kasunod pang layunin ng kautusan, ang kautusan ay naging isang bilangguan. Ano ba ibig sabihin nito? Lalo na po sa mga Israelita. Anong ibig sabihin nito? Basahin po natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia dito sa chapter 3, verse 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Ang kautusan, naging isang bilangguan, naging isang kulungan para sa mga Israelita kung saan hindi sila makalaya hanggat hindi nila nasusunod ng perpekto yung kautusan. Kaya kinakailangang dumating o mahayag ang pananampalataya para makalaya sila. So bakit ganon? Ang kautusan ba parusa? Kasi naging kulungan, no? Ang kautusan ba ay masama? Hindi po. Hindi masama ang kautusan. Ang puso ng tao ang masama. Ang tao, tayo, ang mahina, tayo yung marupok pagdating sa tukso, pagdating sa kasalanan. Sa ilalim ng kautusan, para tayong mga bilanggo, katulad ng sinasabi dito ni Apostle Paul, nahayag yung ating kasalanan at wala tayong kakayahan na palayain. And nakakulong tayo, wala din tayong kalayaan. Hindi natin kayang tuparin yung lahat ng hinihingi ng kautusan. Mahina tayo, marupok tayo, wala tayong kakayahang masunod ng buong-buo, ng kumpleto at ng perpekto ang kautusan. So, nabibilanggo, nagiging kulungan, nagiging bilanggo ang kautusan. So, ito po yung mga layunin ng kautusan sa pagkabigay nito. Ang kautusan ay magpapakita kung ano ang kasalanan. Ang kautusan ang naging taga-supil at taga-disiplina. Ang kautusan ay pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Ang kautusan ay naging isang bilangguan. Paglilinaw natin na sa kung ano ba yung purpose, kung bakit ibinigay ang kautusan, at wala talaga itong kakayahang hatulan ang kasalanan. Mabuti ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng law, ng kautusan. Mabuti ang kautusan, pero dahil sa kahinaan ng tao at sa kasalanang naghahari sa puso ng tao, naging mahirap para sa lahat ng tao na makasunod sa hinihingi ng kautusan. Naging mahirap na makasunod ng buo, ng perpekto sa mga hinihingi ng kautusan. Kaya po, kahit na mabuti yung layunin at mabuti yung intentions ng kautusan, hindi nito kayang akayin ang tao sa katuwiran. Kahit pa mabuti yung layunin ng pagkabigay ng kautusan, ang kautusan mismo hindi kayang akayin ang tao sa katuwiran. Kasi yung tao mismo yung mahina eh. Yung puso ng tao at yung mismong tao ang mahina sa pagsunod. Mahina sa kasalanan. Mahina sa tukso. Ito yung sinasabi sa atin ng main text na binasa natin kanina dito sa verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman. Ang kautusan walang kakayahang magbigay ng final judgment. Ang kautusan walang kakayahang magbigay ng hatol sa kasalanan. At ang kautusan walang kakayahan na palayain tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, kumilos ang Diyos. Diyos ang gumawa. Ginawa ng Diyos na hatulan ng parusa ang kasalanan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao o ng laman. Ngayon po, kung sinasabi sa atin dito na hinatulan ng Diyos ang kasalanan, sabi po dito, He condemned ang Diyos, hinatulan, He condemned sin in the flesh. Paano hinatulan ng Diyos ang kasalanan? Ano ang ginawa ng Diyos na paraan para sa kanyang paghatol sa kasalanan? Ayon pa din po dito sa verse 3, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. Kapag binasa natin sa Revised Tagalog Popular Version, ang talatang ito, yung naka-highlights, paano hinatulan ng Diyos ang kasalanan? Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Unawain natin ang nilalamang doktrina o aral ng talatang ito. At mahalaga po na lagi tayong mapaalalahanan
kung bakit kailangang isugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Sabi po dito, isinugo niya. Meaning po, isinugo ng amang Diyos ang kanyang anak na si Jesus. So, iba po yung nagsugo, no? At iba din po yung isinugo. Meaning, iba yung ama na siyang nagsugo at iba yung anak na siyang isinugo. Malinaw po yan sa verse na ito. Ang ginawa ng Diyos na hindi kayang magawa ng kautusan, pagpapadala o pagsugo ng kanyang sariling anak, si Jesucristo. Ipinadala ng Diyos si Jesus. Ito po yung paraan ng Diyos kung paano niya hinatulan ang kasalanan by sending His own Son sa anyo ng taong makasalanan. Ano yung kahalagahan nito para sa atin? Ano yan? Anong significance niyan para sa atin? Isinugo ng Diyos ang mga anak para sa anyo ng taong makasalanan. Para sa ganong paraan po, pwedeng ituring na makasalanan ang Panginoong Jesus. Ulitin ko po. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus sa anyo ng taong makasalanan. Para sa ganong paraan, pwedeng ituring na makasalanan ang Panginoong Jesus. Ang nag-iisang paraan para maituring na makasalanan ang Panginoong Jesus ay maging tao si Jesus. Maging anyong tao siya. Hindi maituturing na makasalanan si Jesus kung bababa siya sa lupa, mula sa kalagayan niya sa langit, na ganun pa rin yung anyo niya. May kapantay pa rin ng Diyos. Kaya kinailangan po na hubarin ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos. Para mas maunawaan pa natin yung kahalagahan ng paraan na ito na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang katulad nating mga tao. Basahin natin itong Hebreo chapter 2, dito sa verse 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Dahil po dito, naging tao si Jesus. Hindi po sa pasimula ay tao si Jesus. Kundi nag-anyong tao, hinubad ang pagka-Diyos. Bakit po? Ang kasalanan ay ginawa at nagawa sa laman. At dahil tao yung nagkasala, kailangan tao din po ang magbayad ng kasalanan. Sa pagkakaroon ng laman at dugo ni Jesus, ginampanan ng Panginoong Jesus ang pagiging isang kordero para mapatawad tayo, ang lahat ng tao, sa ating mga kasalanan. Tao yung lumabag sa kautusan Kaya dapat tao din yung paparusahan. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, tinalo ang tao ng kasalanan. Bunga nun, bunga ng pagkabigo ng tao, pagkatalo ng tao sa kasalanan, nagbunga yun ng kamatayan. Pero po, nung ibinuhos kay Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao, nung ibigay kay Kristo ang lahat ng kasalanan natin, nung akuin ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, tinalo ni Jesus ang kasalanan at tinalo ni Jesus ang kamatayan. Nawasak ni Jesus ang kapangyarihan ng dyablo at nagtagumpay po ang Panginoon laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Ganon din po, yung lahat ng nakipag-isa sa Panginoon ay nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Again, ang Panginoong Jesus nag-anyong tao, may laman at dugo tulad natin. Pero hindi katulad natin na nagkasala si Jesus nung siya ay nag-anyong tao. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Corinto sa chapter 5, dito sa verse 21, sinasabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. O nagkatawang tao, nag-anyong tao tulad natin, pero ang Panginoong Jesus nasunod ang buong kautusan. Yan si Kristo. Hindi nagkasala. At sa pamamagitan ni Jesus, napanumbalik tayo sa Diyos. Naging matuwid tayo sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos.
Sa main verse po, sa Romans chapter 8 na ating pinag-aaralan, nabanggit yung dahilan ng Diyos sa pagkasugo niya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, upang pawiin ang kasalanan. So, ang ibig sabihin nito, batay sa mga pagsasali ng Biblia, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, sa anyong tao bilang handog para sa kasalanan. Yung upang pawiin ang kasalanan o on account of sin, meaning po bilang offering for sin. Basahin natin ang talatang ito sa magandang Balita Biblia version or yung Tagalog Popular Version. Sabi po dito, upang maging handog para sa kasalanan. So ito yung magandang balita Biblia na salin mula dito sa Revised Tagalog Popular Version na upang pawiin ang kasalanan, ang ibig sabihin po pala, upang maging handog para sa kasalanan. So, inihandog si Jesus para mapawi or para mapatawad yung ating mga kasalanan. Bakit kinakailangan pa ito? Bakit meron pang paghahandog? Hindi ba pwedeng pawiin ng Diyos ang kasalanan? Hindi ba pwedeng patawarin na lang ng Diyos yung mga humihingi ng tawad at nananampalataya sa Kanya nang wala ng paghahandog? Bakit kailangan pa na may paghahandog? Hindi ba kaya ng Diyos na magpatawad ng walang offering? Kung ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pagiging dakila, pagiging almighty, pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos, at pagiging malaya ng Diyos na gawin ang anuman bilang siya ay Diyos, pagiging sovereign God. Kung yun po yung pinag-uusapan natin, alam naman natin na walang hindi kayang gawin ang Diyos. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng maibigan niya. At hindi na kailangang may approval ba natin or hindi approve sa atin. Malaya ang Diyos na gawin ano man ang maibigan niya. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat. Pero ang Diyos po may pamantayan patungkol sa pagliligtas at kaligtasan. Kaya merong offering, kaya merong paghahandog. Sa Leviticus chapter 4, sa Old Testament book, nakasulat po doon yung laws for sin offerings o itong handog para sa mga kasalanan. Kautusan patungkol sa handog para sa mga kasalanan. Yung aklat ng Leviticus, halos hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Pero yung aklat na yan, applicable pa rin para basahin at pag-aralan natin. At makikita natin sa Leviticus chapter 4, yung pamantayan ng Diyos kung paano niya gustong mangyari yung mga bagay dahil malaya siya at makapangyarihan siyang gawin ang mga naibigan niya. Makikita natin doon sa Leviticus chapter 4 kung paano niya gustong mangyari, paano ano ang nais ng Diyos na mangyari sa mga bagay. Kasama po doon yung pagpapatawad ng kasalanan. So yung tanong natin na bakit kailangan pang merong dapat na ihandog para sa kasalanan? Ang sagot po, dahil ang paraan at ang pamantayan ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ay kinakailangan po ang paghahandog. Kaya nga, isinugo ng Amang Diyos yung kanyang anak na si Jesus bilang handog para sa kasalanan. Para sa atin po, sa halip na tayo yung maparusahan, sa halip na tayo makaranas ng hirap, sa halip na tayo makaranas ng kamatayang espiritual, ang Panginoong Jesus ang naging handog para sa atin. Sa pagkasugo ng Diyos kay Jesus at sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, naging malinaw po yung kabuuan ng plano ng Diyos kung paano o ano ang paraan ng Diyos at ano ang pamantayan ng Diyos para iligtas ang mga tao. Sa Romans chapter 6 dito sa verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito yung pamantayan. Ito yung paraan ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. So tayo po sa panahon natin ngayon, kung ikaw po ay sumasampalataya kay Kristo, ikaw po ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Kung tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, inalis tayo sa parusa ng kamatayan at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan.
dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon po yung naging handog para sa atin. Ang Panginoong Hesus ang namatay para sa atin. At dahil sa Panginoong Hesus, meron tayong eternal life. Si Jesus po ay nagpasakop sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ang Panginoong Hesus sumunod sa Ama. Maging yung kapalit ng pagsunod na yon, paghihirap at kamatayan niya. Ganyan po kadakila ang biyaya ng Diyos na ating natanggap sa pamamagitan ni Jesus. Inako ng Panginoong Hesus na bilang handog siya para sa ating mga kasalanan. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, na dahil ang Panginoon ang naging handog para sa ating mga kasalanan, ngayon po, habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ni Kristo, ano yung mga dapat nating ginagawa? Balikan po natin yung ating main verse sa Romans chapter 8, dito po sa verse 4. Na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Nung pumasok yung kasalanan sa tao, tinalo tayo ng kasalanan. Sa pagkatalo ng tao sa kasalanan, nagbunga yun ng kamatayan sa atin. Pero nung ibinuhos kay Kristo yung lahat ng kasalanan ng tao, tinalo ni Jesus yung kasalanan, tinalo ni Jesus yung kamatayan. Nagtagumpay si Jesus laban sa kasalanan at kamatayan, at ganoon din po tayo kung tayo po ay nakipag-isa kay Jesus. Ganyan tayo iniligtas at ganyan tayo binibigyan ng katuwiran ng Diyos. Lahat po sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon po, kung tayo ay mga ligtas na, kung tayo po ay nananalig kay Kristo, tayo po ay ligtas na. Pero sa pagkatamo natin ng kaligtasan, hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, na hindi lumalakad ayon sa laman. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na po dapat namumuhay alinsunod sa makasalanang kalikasan. Ang mananampalataya ni Kristo, hindi na alipin ng kasalanan at hindi na pinamumunuan ng mga makasalanan at makalamang desires, makalamang pagnanasa, kundi po namumuhay na ayon sa Espiritu. Yung Espiritu tumutukoy sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo nananahan sa bawat nananampalataya kay Kristo. Ang mga namumuhay ayon sa Espiritu, ito po yung mga taong sumusunod sa paggabay at nakaayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Ibig sabihin po, meron ng bagong pamumuhay. Yan yung mga namumuhay ayon sa Espiritu. Yung mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo, namumuhay sa paraang nagpapakita ng bunga ng Espiritu. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Bunga ng Espiritu na mababasa natin sa sulat din ng Apostle Paul sa Galatians chapter 5, yung kinabibilangan ng pag-ibig, no? Kung tayo po ay mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu, namumuhay sa paraang nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu. May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may katuwiran, yung bunga ng Espiritu na nakasaad doon sa chapter 5 ng Galatians. At sabi naman po sa Romans chapter 7, dito sa verse 4, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya ng muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. So, tayo po na nakipag-isa kay Kristo at inihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi po dito sa bandang dulo ng talata, magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Hindi huminto ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ipinagpatuloy ng Diyos ang biyaya niya sa atin para sa ating lubos o ganap na pagbabago. Ang maging resulta po ng ating bagong kalagayan bilang mga mananampalataya, bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, bilang mga nakipag-isa kay Kristo. Ang resulta niyan, hindi sapilitang pagsunod sa Diyos sa paggawa ng mabuti, kundi bunga ng pakikipag-isa kay Kristo at bunga ng pagkilos sa atin ng banal na Espiritu. Sabi dito, we should bear fruit to God upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Isinugo ng Diyos si Jesus na ganyang tao bilang isang handog para iligtas tayong mga makasalanan. Kaya yung ating kaligtasan
Wala tayong partisipasyon doon, no? Alas wala tayong ginawa at wala tayong magagawa. Wala tayong kakayahan or wala tayong maaaring gawin. Pero sa ating pananalig, pakikipag-isa kay Kristo, meron tayong kaligtasan. Naparito noon si Kristo sa lupa sa anyo ng isang makasalanan bilang handog para sa ating kasalanan. Para sa kasalanan ko, bilang handog para sa kasalanan ninyo. Handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Isinugo si Jesus ng Diyos. Sa ginawa na iyon ng pagsunod ni Jesus sa Amang Diyos para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan, para sa ikatatamo natin ng kaligtasan. Sa ginawa na iyon ng pagsunod, buong pagsunod ni Jesus sa Amang Diyos, sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, dito po sa chapter 2 verse 9 hanggang 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. No? Sinasabi sa mga talatang ito, nararapat siyang sambahin. Nararapat nating purihin. Ang Panginoong Jesus po ang handog para sa ating mga kasalanan. Sa ating pagtatapos po, iwanan ko sa inyo ang ilang mga praktikal na aplikasyon mula sa ating pag-aaral ngayon, at minumungkahi po natin na sa inyong mga libreng oras pa rin ay patuloy po ang inyong paglalaan ng oras sa pribado ninyong pagbabasa at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ito po ang ilang mga praktikal na aplikasyon mula sa ating pag-aaral ngayon. Una, pagkilala sa kahinaan ng sarili. Sa Romans chapter 8, sa verse 3 at 4, sinasabi po hindi natin kayang sundin ng buo at perpekto ang kautusan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating sariling lakas, sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, hindi natin buo at perpektong masusunod ang kautusan ng Diyos dahil po sa ating makasalanang kalikasan o kaya makalaman. Kaya mahalaga po yung pag-amin, mahalaga po yung pagkilala sa ating mga kahinaan para matuto po tayong lumapit sa Diyos na may kababaang loob, na merong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So, una, pagkilala sa kahinaan ng sarili. Ipinahayag sa atin doon na ng Romans chapter 8 verse 3 at 4 na hindi natin kayang mahina tayo. Hindi natin kayang perfectly masunod ang kautusan ng Diyos. So, sa ating pagkilala na yon, matuto po tayong lumapit at may kababaang loob na magtiwala at manampalataya sa Diyos. Ikalawa, pananalig at pagpapasalamat kay Kristo. Nakita natin, no, ang Panginoong Jesus ang handog na isinugo ng Diyos Ama. Dapat tayong magpasalamat sa sakripisyo ni Jesus alang-alang sa ating lahat. Siya po yung tumupad sa hinihingi ng kautusan para sa atin. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan at binigyan tayo ng pagkakataon na mamuhay ng matuwid sa paningin, sa harapan ng Diyos. So, ang praktikal na aplikasyon, pananalig at pagpapasalamat kay Kristo. At ikatlo, pamumuhay ayon sa Espiritu. Yung tunay na pagbabago, nagmumula sa pamumuhay na ayon sa Espiritu Santo. Dapat nating sikapin na sundin yung gabay ng Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa halip po na maghari sa atin or hayaan natin yung laman, yung mangibabaw sa atin, ang bunga ng Espiritu ang makita sa atin. Ang pamumuhay natin ay ayon sa Espiritu. Yung bunga ng Espiritu niya ay may pag-ibig, may kapayapaan, may kabanalan. Dapat yun po yung nakikita sa atin.
Sa ating pag-aaral po, nawa ay nahayag ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat. Yung pamantayan at paraan ng Diyos ng pagliligtas sa ating lahat, na sa pamamagitan ng pagkasugo sa kanyang anak na si Jesus, tinupad ng Diyos ang hinihingi ng kautusan na hindi kayang tuparin ng tao dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan po ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagapi, natalo, nadaig, at ang katuwiran ng kautusan ay natupad sa mga nananalig at nabubuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Ang pag-aaral natin ngayon ay isang paanyaya sa ating lahat na mamuhay ayon sa Espiritu bilang tayo po, ikaw po ay mananampalataya. Magtiwala po at patuloy na magtiwala sa ginawa ni Kristo. Tanggapin ang buhay na walang hanggan na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hanggang dito po at maraming salamat sa pagsama hanggang matapos ang ating gawain ngayon. Ang biyaya ng salita ng Diyos sumainyo pong lahat.